So kanina nga lamang po ay naganap na ang official and final weigh-in para sa laban ng ating pambato na si WBO Super Featherweight Mandatory Challenger Charlie Suarez kontra sa veteranong Mexican fighter na si Manuel Avila. At sa kasamaang palad nga po para kay Avila ay dahil nag-overweight ito matapos tumimbang ng 131.2 pounds. Habang si Suarez naman ay walang naging problema sa pagkuha ng tamang timbang dahil tumimbang ito ng 129 pounds. Matutuloy pa din ang bakbakan ng dalawa bukas sa San Bernardino, California. Kaya agad nang umalis sa venue si Suarez upang makapag-recover na ito. Habang ang ibang miyembro naman ng kampo ni Suarez ay nanatili sa weigh-in venue dahil aantayin nito ang resulta ng timbang ni Avila. Gawa ng binigyan ito ng komisyon ng 2 oras upang makuha ang 130-pound limit ng Super Featherweight Division. Kung sakaling mabigo pa rin si Avila na makuha ang tamang timbang, ay si Suarez na lang ang magkakaroon ng tsansa na masungkit ang nakatayang bakanteng WBO International Super Featherweight title. Ipagdasal po natin na makuha ni Suarez ang panalo sa laban na ito dahil ito po talaga ang magiging tulay para sa kanya upang matuloy ang rematch niya sa Unified World Champion Emmanuel Navarrete. Bukod dyan ay napakalaking sugal din po ng ginawang ito ni Suarez dahil kung atin pong matatandaan ay pinag-utos na sana ng WBO noong buwan ng Abril pa lamang kay Navarrete na muling depensahan kay Suarez ang titulo nito sa ikalawang pagkakataon nang dahil sa pagiging no contest ng unang laban. Pero mas pinili po muna ni Suarez na magsagawa ng isang activity fight laban kay Manuel Avila bago diretsyong lumaban kay Navarrete. At dahil dyan ay mismong WBO na ang nagsabi na kapag natalo daw si Suarez bukas, ay tatanggalin na nila ang status nito bilang mandatory challenger ni Navarrete. Kaya suportahan po natin ang ating pambato at ipagdasal na huwag masilat sa laban bukas. Sa kabilang banda naman mga idol ay kumbinsido nga po ang current WBA Featherweight World Champion na si Brandon Figueroa na kapag naging matagumpay siya sa laban niya sa buwan ng October kontra sa Japanese fighter na si Tomoki Kameda, ay posibleng magbukas ito ng pinto sa kanya para sa isang blockbuster fight kontra sa Japanese monster na Oya Inoue. Bagay na pinaniniwalaan ng mga fans na may tulog daw itong si Inoue kay Figueroa. Lalo pat ang potensyal sanang tinatarget ni Inoue sa featherweight division na si Nick Ball ay pinatulog lamang ni Figueroa nitong nakalipas na buwan ng Pebrero lamang. Kaya madami talagang tinik na nag-aabang kay Inoue sa oras na umakyat siya ng timbang. Bukod kay Figueroa ay andyan din ang WBC champion na si Shushu Carrington at ang higanteng WBO World Champion na si Rafael Espinosa. Samantala, magandang balita naman nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Ito po ay dahil ayon sa MP Promotions President Sean Gibbons, ay determinado umano siyang gawin susunod na laban ni IBF Minimum Weight World Champion Pedro Taduran sa Pilipinas. Ayon sa ulat ng Ilorde TV, ay sinabi umano ni Gibbons na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mangyari ang ika-4 na world title defense ni Taduran sa Pilipinas upang makapagbigay ng kasiyahan sa mga Pinoy fight fans at makita ng personal kung paano lumaban ang isang lehitimong world champion na kagaya kay Taduran. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.